Higit 6 pesos per liter sa gasolina at 11 pesos per liter sa diesel idinagdag sa presyo ng petrolyo ngayong Miyerkules. Senate President Vicente Sotto III tiniyak na may pondo sa 2026 GAA na nakalaan para tugunan ang krisis gaya ng nangyayari ngayon. Mahigit 500 gas stations inireklamo sa eGov portal dahil sa manoy overpricing. 188 sa 327 na non-OFWs mula Middle East na humiling ng repatriation na tulungan na ayon sa Department of Foreign Affairs. Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon tiniyak na tatapusin na sa 2027 ang link ng NLEX-SLEX connector sa Skyway 3. Mga pulis na sangkot sa kaso ng missing zabungeros na nanatili sa Philippine National Police Custodial Center habang hinihintay ang desisyon ng korte. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, March 11, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Panibagong taas presyo sa petrolyo ang ipinapataw ng mga kumpanya ng langis ngayong araw. Bahagi ito ng staggered o utay-utay na pagpapatupad ng dagdag singil sa presyo ng petrolyo dahil sa epekto ng gulo sa gitnang silangan. Ang gasolina, tataas mula piso hanggang 6 na piso and 50 centavos ang kada litro. Ang diesel naman mula 2 pesos and 50 centavos hanggang 11 pesos and 50 centavos ang itataas sa kada litro. Habang ang kerosene mula 5 pesos and 50 centavos hanggang 17 pesos and 50 centavos ang dagdag sa kada litro. Nakadepende sa mga kumpanya ng langis ang ipinapataw na dagdag singil kung saan ang iba sa kanila ay hinati-hati ang pagtaas ng presyo sa 3 araw habang ang iba ay 5 araw. Inaasahan na hanggang bukas, mayorya sa mga oil industry players ay mayroon pa ring ipapataw na dagdag singil sa petrolyo. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nananatiling stable ang supply ng langis sa bansa sa kabila ng pagtaas ng tensyon sa Middle East. Ayon sa Pangulo, may sapat pang inventaryo ng langis sa bansa at paparating na rin ang karagdagang supply habang naghahanap din ng alternatibong mapagkukunan ng langis ang pamahalaan. Gayunpaman, aminado si Pangulong Marcos na malaking hamon ang kawalan ng katiyakan kung hanggang kailan tatagal ang tensyon at kung paano ito makaapekto sa global oil prices. The hardest part of this, kasi kung alam natin kung ano magiging presyo ng langis, alam na natin ang effect. So makapaghanda na tayo. Pero ang presyo ng langis ay hindi lamang dahil sa supply, volatility is also a big factor. Pag hindi tayo nakakasiguro kung gaano katagal pa ito, even the supply will be affected. Kasi yung mga supplier ng langis, syempre sasabihin nila, yung nasa amin, hawakan muna namin. Baka maipit kami pag pinagbili namin ito, tapos tumagal ito, kami naman ang mauubusan. Bahagyang bumaba ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado matapos ang mga pahayag ni US President Donald Trump na posibleng malapit nang matapos ang digmaan sa Middle East. Sa gitna ng pabago-bagong presyo ng langis, nagpulong ang mga bansa ng G7 upang talakayin ang posibleng paggamit ng mga strategic oil reserve kung lalala ang krisis sa supply ng enerhiya. May ulat si Raven Campos.
Nagtipo ng mga bansa ng Group of Seven o G7 upang talakayin ang posibleng mga hakbang para patatagin ang supply ng enerhiya habang nagpapatuloy ang digmaan sa gitnang silangan. Isa sa mga pinag-usapan sa pagpupulong ay ang posibleng paglalabas ng langis mula sa strategic oil reserves ng mga bansa kung lalala pa ang pagkagulo sa global supply. Ayon kay UK Chancellor Rachel Reeves, handa ang mga bansa na magtulungan upang patatagin ang merkado ng enerhiya. I stand ready to support a coordinated release of collective International Energy Agency oil reserves. Samantala matapos sumirit sa halos $120 kada bariles ang presyo ng langis noong Lunes, bahagya itong bumaba matapos magpahayag si US President Donald Trump na posibleng malapit ng matapos ang military operation sa Iran. And some people could say they're pretty well complete. We've wiped every single force in Iran out very completely. Most of Iran's naval power has been sunk. It's on the bottom of the sea. This was just an excursion into something that had to be done. We're getting very close to finishing that. Bumaba ang presyo ng langis at naglaro sa humigit kumulang $70 kada bariles, bagamat nananatiling mataas kumpara sa presyo bago sumiklab ang digmaan. Gayunman nananatiling nakabantay ang mga trader matapos magbanta ang Iran na hindi papayagan ang paglabas ng langis sa Gulf hanggat hindi itinitigil ang pagbobomba ng Estados Unidos at Israel. Ang Strait of Hormuz na dinadaanan ng halos ikalimang bahagi ng langis sa buong mundo ay halos huminto ang daluyan ng mga oil tanker dahil sa tensyon sa rehiyon. Dahil dito ramdam na ang epekto ng pagtaas ng langis sa ilang bansa sa Asia na malaki ang dependensiya sa imported fuel. Sa Bangladesh, nagkaroon na ng fuel rationing at pinapangalagaan na ng militar ang mga oil depot habang humahaba ang pila sa mga gasolinahan. Sa Vietnam naman, mahabang pila ng mga motorista ang naiulat sa mga gas station habang tumaas ng higit 20% ang presyo ng gasolina. Kahit sa Pilipinas at ilang bansa sa Timog Silangang Asya, nagmamadali ang ilang motorista na magpakarga ng gasolina dahil sa pangamba sa posibleng pagtaas pa ng presyo ng langis. Sa ngayon, nananatiling pabago-bago ang galaw ng presyo ng langis habang nagpapatuloy ang digmaan at mga banta sa mahalagang oil route sa Middle East. Raven Campos, UNTV News and Rescue, Czech Republic. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handa ang 2026 national budget para tugunan ang anumang epekto ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Ito ang kinumpirma ni Senate President Vicente Tito Soto III kasabay ng pagtitiyak na patuloy ang Senado sa pagbuo ng mga hakbang para maprotektahan ang bansa sa naturang krisis. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Neresina Live. Jed, magkaano itong pondong nasa 2026 national budget na sinasabi ni SP Soto na maaring magamit na subsidiya? Aga walang eksaktong figures o halagang nabanggit si Senate President Vicente Tito Soto III para rito, ngunit kaninang umaga kinumpirma niya na noon pa man ay naihanda o handa na yung 2026 national budget para sa ganitong mga klaseng krisis. Sa nagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan, ibinahagi ni Senate President Vicente Tito Soto III ang ilang hakbang ng Senado para tugunan ang napipintong economic shock mula sa inaasahang oil crisis. Kinumpirma ng Senate President na mayroon ng 7 panukalang batas na inihain kamakailan bilang tugon sa nagpapatuloy na giyera sa Middle East. Dayo ng 1 o 2 sa mga ito na bigyan ng kapangyarihan ang Pangulo na ibaba ang excise tax sa langis. Gayunpaman, sa kabuuan, ang mga naturang panukala ay nakatuon sa posibleng suspensyon ng excise tax. Sa kabila nito, binigyang diin ni Senator Soto na bago pa man ang mga panukalang ito, nakahanda na ang 2026 national budget upang tugunan ang anumang krisis na maaaring harapin ng bansa. Meron naman tayong mga ginawa eh. Una, sa GAA, at ito'y pwede nang ipagmalaki naman natin. 2026 GAA. Dito sa 2026 GAA, we were ready for any eventuality. Meron tayong nilagay. We made sure that we are financially ready na nakaabang doon yung para sa MSMEs, para sa mga OFWs and other vulnerable sectors.
If we pass the suspension and the emergency powers of the president, and then we are able to subsidize doon sa mga mahihirapan sa ating mga kababayan because of what happened, we'll be able to, we'll pass this. Nilagay namin ang funding sa DSWD, sa OWA, sa DTI, sa DMW. Naglagay kami ng mga extra fundings doon. Imbis na kung saan pupunta yung funding. Walang ibinigay na partikular na halaga ang senador kaugnay ng pondong inilaan sa mga nabanggit na ahensya. Gayunpaman, tiniyak ni Senator Soto na ang naturang halaga ay sapat na upang makapagbigay ng pinansyal na tulong sa mga apektadong sektor at maaari na aniya itong gamitin sa oras na kailanganin. Samantala, ayon sa Senate President, inaasahang matatapos ngayong araw ang consolidated version ng 7 panukalang batas na inihain sa Senado bilang tugon sa tensyon sa Middle East. Hopefully, there will be a consolidated version that they can come up with it within the day. Hopefully. It might take time. Baka by Monday pa may file yan. Pero, pwede namang i-file ng Thursday or Friday yan pag nabuo nila. Pwede. Kahit walang session. Mamaya inaasahan na tatalakayin ng Committee on Ways and Means yung excise tax on petroleum products kung saan inaasahang talakayin din dito yung pagbibigay ng emergency powers sa Pangulo na mapababa yung excise tax sa langis kapag umabot ng $80 per barrel yung presyo ng langis sa world market. At ayan yung aabangan nating mga updates sa Senado. Ayan muna update, balik sa inyo. Maraming salamat, Jed Neresina. Tinitingnan ngayon ng Senado ang iba't ibang mga pamamaraan upang maibsan ang epekto ng nagbabadyang krisis sa langis. Ayon sa isang senador, maaaring magamit sa pagbibigay ng pinansyal na tulong ang Calamity at Contingency Fund ng pamahalaan. May report si Jed Neresina. Pagdedeklara ng economic calamity, isa ito sa tinitingnang solusyon ng Senado upang tugunan ang nakaambang krisis sa langis na dulot ng lumalalang gulo sa Middle East. Ayon kay Senate Finance Committee Chairperson Senator Sherwin Gatchalian, maaaring gamitin ang Calamity Fund sa ilalim ng National Disaster Risk Reduction and Management o NDRRM para rito. Doon sa hearing on the Committee on Finance, DBM was there, tinanong namin point blank kung pwedeng gamitin yung Calamity Fund under NDRRM Fund. Dahil we can interpret this as a man-made calamity at ang spillover niya ay dito sa Pilipinas, sa bansa natin. At under the law, pwede rin kasi doon economic disruptions. Base aniya sa interpretasyon ng Department of Budget and Management o DBM, may tuturing na man-made calamity ang gulo sa gitnang silangan dahil nagdudulot ito ng economic disruptions na direktang nakaaapekto sa kabuhayan ng mga Pilipino. Sa pagtaya ng senador, sapat ang pondong ito ng pamahalaan para magsilbing emergency financial support sa gitna ng nagtataasang presyo ng mga produktong petrolyo. Malaki ang Calamity Fund natin this year. That's about 39 billion pesos. So if we add the Calamity Fund plus the Contingent Fund, aabot yan ang contingent's about 13-14 billion. Aabot yan around 52 billion. No? So both funds, tingin ko for now, enough siya para sa kung talagang maging mahaba at prolonged itong elevated prices. Meron madaling pagkukunan ng ang executive na hindi na babalik ng Congress. Ngunit bago magamit ang naturang pondo, mayroong constitutional requirement na kailangang tuparin. Ito ay ang pagdedeklara ng state of calamity o national emergency na para kay Senator Gatchalian ay isang sitwasyon na malapit ng marating. Right now, ang malapit na tayo doon ay wala kasi itong wala tayong experience na nag-declare tayo ng state of calamity because of
elevated petroleum products or petroleum prices. Pero possible siya, no? Because pag titignan natin yung batas, yung economic impact on daily lives kasama doon sa considered disruption in our daily economic activities. Traditionally, ang nagde-declare niyan is Office of the Civil Defense. Kasi nga, traditionally, ang calamity natin is disaster. Pero ito kakaiba ito. Ang tawag ko nga dito, economic calamity. No? So, kailangan ma-analyze ng, tingin ko hindi OC dito, but economic managers na. Sa ngayon, iginiit ng senador na bagamat nakahanda ang pondo, kailangan munang mapag-aralang mabuti kung nasa punto na ba talaga ang bansa ng isang ganap na economic calamity. Ayon pa sa Finance Committee Chair, bagay ito na kailangang mapag-usapan ng Senado at ng economic managers ng administrasyon upang masiguro ang tamang hakbang sa nagbabadyang krisis sa langis. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humihiling ng investigasyon sa Department of Energy ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG dahil sa pagtanggi umano ng ilang gasolinahan na pagbilhan ang magsasaka at mangingisda. Ang detalye mula sa ulat ni Mia Alonzo. Umaapila ngayon ng tulong ang mga magsasaka kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa supply ng produktong petrolyo. Kasunod ito ng kanilang sumbong na tumanggi umano ang ilang gasolinahan na bentahan sila at maging ang mga mangingisda ng diesel at gasolina kapag nagdadala sila ng sariling lalagyan. Wala kasi nilalabas pa na directive or regulation ng DOE. Kaya kanya-kanya yung mga gasoline stations. Ang sabi ng mga farmers, hindi raw pwedeng magkarga sa sakyan kasi daw baka raw mag-hoard. Or yung iba naman gasoline stations, inaantay para na tumaas yung presyo before selling. In any case, kaya sabi namin we need the intervention of the President kasi nga walang signal, walang command from the Department of Energy para i-regulate yung mga gasoline stations. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, hindi ito katanggap-tanggap dahil sa diesel nakasalalay ang operasyon ng mga magsasaka at maliliit na mangingisda. Itong mga dapat na-anticipate na much earlier ng DOE. Kaya pagdating sa baba, nagkakabili tuloy. At the end of the day, kawawa yung mga local producers natin dahil bigla rin naman talaga yung pumapasa ng fuel increases. At tayo kasi basically consumer lang tayo. No? Visible lang yun sa atin yung transport, yung mga nasa mga transport sector. Pero lang mas doble yung impact sa ating mga farmers. Nanawagan rin ng SINAG sa Department of Energy na maglabas ng paalala sa mga retailer ng langis na ang pagtanggi sa pagbenta ng walang sapat na dahilan ay maaaring maituling na abusive practice, lalo na sa panahon ng posibleng kakulangan sa supply. Hinihiling din ng grupo ang mas mahigpit na pagmumonitor sa mga gasolinahan upang maiwasan ang hoarding at iba pang gawain na maaaring lalong magpalala sa sitwasyon. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 500 gasoline stations na sa buong bansa ang inireklamo sa eGov portal for gas station price violations ng Department of Energy. Ito ang lumabas sa pagpupulong ng House Committee on Transportation ngayong araw. Karamihan sa mga ito ay nasa Metro Manila. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, anong mga sumbong o reklamo sa mga naturang gasoline stations? Ela 573 na gasoline stations ang iniulat sa eGov portal for gas stations price violations ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Ginawa yung ulat sa ginagawang briefing ng House Committee on Transportation kaugnay ng fuel subsidy program ng gobyerno sa gitna ng lubhang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa krisis na nangyayari ngayon sa Middle East. At ayon sa karamihan umano sa mga iniulat na gas stations ay inireklamo ng overpricing. Pakinggan natin ang pahayag ng DICT Undersecretary na si David Almerol. Since po live po sa system, kita mo saan po lugar at anong gas station po yung nagbabiolate,
So si DOE po ay talaga na po ng mga tao to investigate po directly po kung sino po yung gas station po na nagbabiolate. Ang issue lang po, Mr. Chair, since nationwide na po yung reporting ngayon, actually ang pinakamarami po ay NCR, nasa 162 na po ang report for the overpricing. Calabarzon 138, Central Luzon 95, and so on and so forth. Samantala, ayon naman sa Energy Department, sa 75 gasoline stations na kanilang ininspeksyon, 55 na yung nabigyan ng show cause order. Kasunod ng babala ng ahensya laban sa profiteering at hoarding. 20 oras o 24 na oras ang ibinigay sa mga ito upang magpaliwanag. At sa mga pumalya ay pinawalang bisa na yung kanilang Certificate of Compliance na ipinagkaloob ng DOE. Nakikipagtulungan din ang ahensya sa Philippine National Police para sa inspeksyon sa iba pang gas stations. So, naging mahigpit po talaga si Department of Energy na sa mga gas station, lalo na po doon sa mga abusive one. Kaya po we partner with DILG, particularly the PNP. Kaugnay naman ang subsidy program ng pamahalaan, nasa 2.5 billion pesos yung pondo inilaan ng gobyerno para rito, pero sa ngayon ay hindi pa yan inilalabas dahil nangangailangan pa ng certification mula sa Department of Energy. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Ligtas nang nakauwi sa Pilipinas ang panibagong batch ng mga Filipino repatriates mula sa Middle East. Ayon sa Department of Migrant Workers, sila ay naiuwi sa bansa sa pamamagitan ng cross-border exit at alternate flights. Kabilang sa mga dumating kanina ang 32 repatriates mula sa Oman, kabilang ang 24 na OFWs at 8 na family dependents ng mga ito. Dagdag pa dito ang 4 na OFWs mula Dubai at Oman na natulungan rin ng pamahalaan na makauwi ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng DMW, OWA, Embahada at Konsulado ng Pilipinas, ginawa ng paraan na maiuwi ang ating mga kababayan, kabilang na ang pag-aasikaso ng land transportation tungo sa mas ligtas na exit points at mga alternatibong paliparan na nananatiling bukas para sa international travels. Patuloy ang iba't ibang aksyon ng pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipinong naipit ng gulo sa gitnang silangan. Bukod sa mga OFW, nakaalalay ang Department of Foreign Affairs sa mga Pilipinong turista o pilgrims na humihingi ng tulong na makauwi ng bansa. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, gaano karami ang mga Pilipinong naapektuhan ng gulo sa Middle East ang hindi kabilang sa mga OFW ang humiling ng tulong sa pamahalaan? Ella, sa pinakahuling ulat ng Department of Foreign Affairs, hanggang kahapon, 327 na mga Pilipino na hindi OFW ang humihiling na sa kanila ng repatriation o hiling na makauwi ng Pilipinas mula Middle East. Tinatalakay ngayong araw ng House Committee on Foreign Affairs, katuwang ang Committee on Overseas Workers Affairs, ang mga epekto ng kasalukuyang kaguluhan sa Middle East. Unang nagbigay ng update ang Department of Foreign Affairs at tinukoy ang bilang ng mga Pilipinong inaasistihan nila sa gitna ng krisis. Partikular ito sa mga Pilipinong na stranded, gaya ng mga turista, estudyante o mga Pinoy na hindi talaga nagtatrabaho o namamalagi sa gitnang silangan. This is a listing of requests received by the Department of Foreign Affairs and for repatriation for all non-OFWs. We are listing down the ones that are for tourists, pilgrims, and non-OFWs in this slide. As of 10 March, 188 have been repatriated and or assisted out of the 327.
Kabilang sa tulong na ibinibigay ng DFA ang temporary shelter, accommodation at facilitation ng repatriation sa mga stranded na Pinoy. Kaugnay nito, inaprubahan na rin ng ahensya ang karagdagang standby fund para ma-accommodate ang madadagdag pambilang sa mga humihingi ng tulong. Sa tala hanggang kahapon, pinakamarami ang nagre-request sa Dubai na may bilang ng 199, sumunod naman ang Abu Dhabi na may 68. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng DFA sa iba't ibang foreign service post ng Pilipinas sa gitnang silangan. Ayon kay DFA OIC Ezzedine Tago, bukas pa rin ang airspace ng Saudi Arabia at Oman habang nakikita ng mga ligtas na exit points ang Egypt, Jordan at Istanbul. Patuloy ang pagdinig ng House Committee patungkol dito sa krisis na nangyayari ngayon sa gitnang silangan. Present din ang mga gidatawan mula sa Department of Migrant Workers maging ang mga ambassadors ng Pilipinas sa iba't ibang bansa upang kanya-kanya makapagbigay ng update patungkol sa kanilang mga nasasakupan. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez. Ipinaliwanag ng Philippine Air Force na hindi madali ang pagpapadala ng eroplano at pagsasagawa ng repatriation sa mga overseas Filipino workers na naiipit sa kaguluhan sa Middle East. Gayunman, nakahanda ang mga sasakyang panghimpapawid ng PAF kung ang mga ito ay gagamitin sa nasabing paglikas. Ang detalye hatid ng balita ni Ryan Lacanlale. It would pose some challenges po, and that's why we need comprehensive planning for that. Actually, nag-antay po tayo. We are maintaining a high level of preparedness. Handa ng sunduin ng mga eroplano ng Philippine Air Force ang mga Pilipinong stranded sa mga paliparan sa Middle East at overseas workers na nais nang umuwi sa gitna ng gulo sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Ngunit dahil sa kasalukuyang sitwasyon kung saan sarado ang ilang airspace at sarado ang mga paliparan, hindi madaling gawin ito. We have to consider several things po, like yung prepositioning natin, ground control, coordination on the ground, and this is miles away. Medyo malayo po ito, no? So, yung also the issues about diplomatic clearances, and yung consolidation, repatriation, extraction, it needs a very comprehensive plan. No? So para lang po ensured na safe po yung ating pag-transport. Paliwanag ng Philippine Air Force kaya kailangan ng mahigpit na koordinasyon at masusing pagpaplano dahil iba ang sitwasyon ngayon kumpara sa mga nakaraang repatriation tulad noong panahon ng pandemya. Sa ngayon, pangunahing isinasaalang-alang ng Air Force ang kaligtasan ng buong operasyon. It needs coordination dito, lalo na in this kind of situation na talagang conflict wartime po tayo. Unlike po nung COVID, ma'am, na we just, it's more of a health risk. Now, we are considering, syempre po yung conflict, yung safety po ng, hindi lang po ng movement, but lahat po, even the aircraft, even lahat po ng nandun po sa airspace. There's a lot of intricacies in conducting this kind of operations, and this is not just the AFP to act on. So the AFP will act on it in accordance with the directives from higher agencies. So this is a fusion of efforts from the DMW, from the Department of Foreign Affairs, from, of course, the directive from the DND. So rest assured po that our planners are, sabi nga po, is burning the midnight oil. Hindi po natin nakakalimutan na priority po natin ang safety and security po ng ating mga kababayan abroad. Sa isang panayam, sinabi ni VP Sara Duterte na madali lamang magpadala ng eroplano sa mga bansa kung saan may mga Pilipinong stranded upang sunduin sila. Agad naman itong sinagot ng Malacanang at sinabing ang pahayag ng pangalawang Pangulo ay nagpapakita ng kawalan ng pangunawa sa mga programa at pamamaraan ng gobyerno. Unang-una po siguro, at yan ang problema po sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-iisip at hindi inaalam kung ano talaga ang programa ng gobyerno ito. Makapagsalita lamang para makakuha siguro ng mga views, pero hindi po ito naaayon sa realidad. Samantala, naghihintay lamang ng kautusan ng Philippine Navy para sa posibleng deployment ng mga barko upang gamitin sa repatriation ng mga stranded na Pilipino.
Your Philippine Navy is always ready to respond, but we will also wait for instructions coming from higher headquarters regarding the repatriation. If you could recall, during the COVID and during the issue in 2020, we sent ships indeed to India and to Oman. So with this, we are capable. Your Navy is very capable. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ginugunita ngayong araw, March 11, ang unang taon mula nang arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay ng anibersaryo nito, sinabi ng abogado ng dating Pangulo na patuloy nilang igigiit ang interim release para kay Duterte. Nilinaw na rin ng lead counsel ni FPRRD ang partisipasyon ng mga Pilipinong abogado nito sa kaso. Narito ang report ni Joanne Nano. Hindi ititigil ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang paghiling sa International Criminal Court ng interim release. Ito'y matapos hindi pagbigyan ng ICC ang apela ni FPRRD na pansamantalang makalaya habang wala pang resolusyon sa mga reklamo laban sa kanya. Sa isang panayam, iginiit ni Attorney Nicholas Kaufman na dapat mapalaya ang former Philippine President. He should be released. Listen, he's an 8-year-old man. He walks with a cane down the prison corridor. He shuffles because he's fallen over a number of times in prison. So the risk of flight, it's purely theoretical as far as I'm concerned. The intimidation of victims and witnesses, well, who are these victims and witnesses? We've discussed them at the confirmation hearing. The victims are suspected drug users and criminals. Ipinaliwanag na rin ng British-Israeli lawyer ang partisipasyon sa kaso ng mga dating miyembro ng gabinete ni Duterte na ngayon ay tumatayo ring mga abogado ng dating Pangulo. They provided valuable assistance. Doesn't mean they had access to confidential documents. They are fully aware of the restrictions of their involvement in the case, but these lawyers came along to help us. They said that they provided us with a number of documents, police manuals, all sorts of information which the prosecution itself didn't even bother producing at the confirmation hearing. Sinabi rin nito na dapat itigil na ang mga haka-haka sa hindi pagharap ng dating Pangulo sa katatapos na confirmation of charges hearings. He gave his reasons for not attending the hearings, and he made them very clear in his waiver, which he filed with the court. I know that Senator Leila de Lima thinks that this was invented and or someone wrote it for him. Well, I can assure Senator Leila de Lima that that is not the case. Those were the president's words himself. Itinanggi rin nito na nagbitiw na siya bilang lead counsel ni Duterte. Ayon kay Attorney Kaufman, tanging ang dating Pangulo lamang ang makapagsasabi kung hanggang kailan siya magsisilbing tagapagtanggol nito. Joanne Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ng mensahe sa social media si Vice President Sara Duterte sa kanyang paggunita sa unang anibersaryo ng dalhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague sa The Netherlands. Aniya ay extraordinary rendition o kidnapping sa dating Pangulo ay isang pangyayaring sumubok sa demokrasya at sa prinsipyo ng due process at rule of law sa bansa. Binigyang diin ni BP Sara na ang paggamit ng batas bilang sandata sa politika o personal na interes ay pagyurak sa karapatan at soberanya ng bansa. Nanawagan siya sa publiko na manatiling mapagmatsyag upang manatili ring malaya at matatag ang mga institusyon laban sa anumang pagtatangkang sugpuin ang hustisya sa bansa. Ang naganap na extraordinary rendition o kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang seryosong paalala na ang batas ay hindi dapat ginagamit bilang sandata para sa politika o personal na interes. Ang anibersaryong ito ay isang panawagan para sa ating lahat na manatiling mapagmatyag. Kailangang manatiling malaya, tapat at matatag ang ating mga institusyon laban sa anumang pagsubok na baluktutin ang hustisya. Hinikayat ni Attorney Nicholas Kaufman ang mga Pilipino na dalhan ng bulaklak si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte
sa kanyang ika-81 kaarawan. Sa March 28 ang pagdiriwang ng panganakan ni dating Pangulong Duterte na nasa detention facility ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Attorney Kaufman, gusto niyang makita na punong-puno ng mga bulaklak ang labas ng ICC hanggang sa court premises at sa kalsada. I want to see them flooding this place with flowers like they did last year. I don't just want to see them on this floor, I want to see them all the way to the court premises, half a kilometre down the road. Let's see that. Show your love for him, show your support for him, but do it peacefully and lawfully. Ginugunita ngayong araw ang unang taon ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga reklamo sa kanyang naging kampanya kontra droga. Kasabay nito, muling nagtipon-tipon ang ilang kaanak ng mga umano'y extrajudicial victims. Mula sa Maynila, may live report si Dante Amento live. Yes, Dante. Magandang tanghali, Aga. Pinangunahan ng paghilom program ang pagkita-kita ng ilang kaanak ng mga umano'y biktima ng extrajudicial killings noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kanina. Ito ay bilang paggunita sa kanilang kaanak na napatay sa giyera kontra illegal na droga ng nagdaang administrasyon. Kasabay ng event, pinuksan ang isang memorial wall. Nakalista dito o nakasulat sa wall ang pangalan ng mga biktima ng war on drugs. Isinabay ang pagtitipon sa unang taon mula nang arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11, 2025 at ibigay sa International Criminal Court o ICC. Bahagi din ng kanilang aktibidad ang patuloy na panawagan ng hustisya sa mga nasawi nilang kaanak. Binigyang diin ng mga ito, ang pagkamit ng katarungan ay ang magpapatahimik sa mga pamilya ng mga biktima. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Tatapusin na sa susunod na taon ang infrastruktura na kukonekta sa NLEX SLEX connector sa koneksyon ng Metro Manila Skyway Stage 3. Ito ang tiniyak ni Public Works Secretary Vince Dizon matapos anyang matenga ang proyekto ng 6 na taon. Alamin natin ang detalye sa report ni Asher Kadapan Jr. live. Asher, ano yung dahilan ng pagkaantala sa proyekto na yan nga yung bahagi ng NLEX, SLEX connector at yung sa Skyway 3? Aga, malaking problema sa right of way ang nagpatagal sa konstruksyon itong interjection or interconnection project na ito sa bahagi ng NLEX SLEX connector na kokonekta sa Metro Manila Skyway Stage 3. 6 na taong nakatenga ang mahigit 1 kilometrong elevated lane na interconnection structure ng NLEX SLEX connector na kokonekta sa Skyway 3 sa bahagi ng Pandacan, Maynila. Ito ang inilahad ni Public Works Secretary Vince Dizon kasabay ng personal na pag-iinspeksyon dito sa proyekto kasama si Transport Secretary Giovanni Lopez at iba pa. Paliwanag ni Dizon, 2021 pa nagsimula ang proyekto na kayaan niyang tapusin lang ng 2 taon. Nang abutan nila ang proyekto noong nakaraang taon, 60% pa lang anya ng right-of-way acquisition ang nakumpleto. Bunsod nito, hindi makapagpatuloy ng konstruksyon ang mga pribadong sektor na partner ng gobyerno sa proyektong ito hanggat hindi naaabot ang hindi bababa sa 80% ng right-of-way acquisition. Ngayong araw, kinumpirma ng kalihim na 98% na ang right-of-way acquisition para sa proyekto. So sabi ni PBBM, bilisan to. Finally, nagawa nating bilisan yung right-of-way acquisition since early last year. And now, ito na. No, full blast na tayo. No? So, and ang commitment sa atin ng San Miguel and ng Metro Pacific is by first or second quarter, by hopefully the latest middle of next year, tapos na. Binigyan din naman ni Secretary Lopez na ang layo ng proyekto na
na mapaikli ang biyahe sa pagitan ng South Luzon Expressway o SLEX at North Luzon Expressway o NLEX. Magsisilbi rin anyang alternatibong ruta ito para sa mga motorista na papunta sa port or papunta or galing sa port area at iba pang lugar sa Maynila, habang mababawasan rin ang mga dami ng mga sasakyan na dumadaan sa Skyway 3, lalo pa kapag rush hour na nakararanas na rin ng mga pagbagal ng trapiko. Kapag natapos na ang proyekto, magbebenepisyoan niya dito ang nasa 30,000 sasakyan kada araw. Kapag natapos po ito, ang proyektong ito, no, hopefully by next year, no, itong 1.2 kilometer na sinasabi nating connector. Kung tayo po babiyahe mula Buendia papuntang port area, kapag in an ordinary day, kapag medyo maswerte po kayo, abutin kayo ng 2 oras. Kapag natapos po ito, abutin lang po tayo ng 25 to 30 minutes. Ganun din po kapag bumiyahe tayo from Buendia, sa point of reference na lang po, papunta sa Carauhatan, Valenzuela. Agad tiniyak din ni DPWH Secretary Dizon na tuloy-tuloy at full blast na ang konstruksyon nitong interjection project na ito ng Manila Skyway or Metro Manila Skyway 3 at NLEX SLEX connector. Yan ang latest dito sa Maynila. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Walang ghost project. Yan ang iginiit ng kampo ng mga akusado sa pagpapatuloy ng pre-trial conference ng ghost flood control case sa Davao Occidental. Sisimula naman sa Abril ang paglilitis sa mga akusado, kabilang na ang contractor na si Sara Diskaya. Ang detalye sa report ni Gladys Toabi. Sa pagpapatuloy ng pre-trial conference sa kaso ng contractor na si Sara Diskaya at siyam na mga opisyal ng DPWH, kaugnay ng umano'y ghost flood control project sa Davao Occidental, naging issue kung anong coordinates ang gagamitin para makita ang kinalalagyan ng 96.5 million pesos na proyekto. Alinsunod ito sa mosyon ng depensa na magsagawa ng ocular inspection ang korte para mapatunayang umiiral talaga ang proyekto. Hindi sang-ayon ang depensa sa coordinates na ginamit ng prosekusyon mula sa DPWH website. We have a general idea of the coordinates that we are supposedly going to propose. However, we are not comfortable sharing it because in criminal cases, it has to be the prosecution that will prove of their allegation. And their allegation is that the project was never worked on. So it is incumbent upon them to present the exact location where they went without us assisting them. Matibay ang paninindigan ng mga akusado na natapos nila ang proyekto, ngunit nasira lang at hindi na kompleto ang muling pagsasaayos dahil sa dumaang bagyo at malakas na pag-ulan. First, our position is the project was completed. Okay? The problem was because of typhoons and torrential rains, the project was damaged substantially. So it necessitated some repair works. The repair works were somehow derailed because of political conditions in the area. Samantala, haharap na sa paglilitis si Diskaya at ang siyam-pang mga akusado simula April 7. 18 testigo ang ipipresenta ng prosekusyon upang patunayan ang kanilang kaso. Batay sa inisyal na kalendaryo ng korte, tatakbo ang paglilitis hanggang sa buwan ng Setyembre. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakikipag-ugnayan ang Pilipinas sa Portugal government para mapauwi si dating Congressman Zaldico ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, nasa Portugal ngayon ang dating kongresista at kailangan nilang makipag-ugnayan sa Portugal upang arestuhin ito ng kanilang lokal na pulisya. Si dating Congressman Ko ay iniuugnay sa maanumalyang flood control projects. We have to ask the assistance of the country where he is in, which is presently Portugal.
So that is what we have done. That's the process that you do not send your own police to go and pick him up kasi wala naman jurisdiction ng police dun sa kung saan yung ibang bansa. Nagbigay ng babala ang Armed Forces of the Philippines na bahagi ng mas malawak na global trend ng espionage na inuugnay sa China ang natuklasang pang-espiya sa Pilipinas. Kabilang sa mga impormasyong sinubukang kunin ng mga pinaghihinalaang espiya ang detalye ng mga sundalong nakadeploy sa BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. Hindi umano isolated case kundi bahagi ng global intelligence trend ng China ang natuklasang paniniktik gamit ang mga Pilipino. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea, ang state-sponsored intelligence collection na iniuugnay sa Chinese Communist Party ay nararanasan din umano sa ilang bansa. What we have uncovered is not only isolated to the Philippines. It follows a global trend of information collection activities by PRC-sponsored intelligence agencies, not only in the Philippines, not only in the US, in North America, in Europe, in Australia, but this is a global trend, state-sponsored intelligence collection efforts by the Chinese Communist Party. Ipinapakitaan niya nito kung paano nagre-recruit ang mga foreign intelligence network ng mga individual sa pamamagitan ng maingat at hindi direktang paraan. Kadalasang tinatarget ang mga batang profesional online. Kabilang sa mga impormasyong sinubukang kuhanin ang pagkakakilanlan ng mga sundalong nakadeploy sa BRP Sierra Madre at iba pang bahura na kontrolado ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Gayunman, limitado lang umano ang nakuhang impormasyon at naibahagi ng 3 Pilipino na nauugnay sa pang-eespiya. Yes, the gathering of unauthorized information to an adversary is considered a threat. We have detected the threat and we have stopped it. The security measures not only of BRP Sierra Madre but all other facilities in the West Philippines are continually being enhanced, evaluated and enhanced as necessary. Gayunman, giit ng AFP, ang pagkuha ng hindi otorisadong impormasyon tungkol sa mga deployment ay itinuturing na banta sa seguridad ng BRP Sierra Madre at iba pang pasilidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bunsod ng pangyayari, patuloy na pinaiigting ng Armed Forces of the Philippines ang mga hakbang sa seguridad at ang rotational ng mga sundalong nakadeploy sa ating mga teritoryo. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa naililipat ng ibang kulungan ng mga pulis na sangkot sa kaso ng missing sa Bungeros. Ayon sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, nananatili ang mga ito sa PNP Custodial Center. Para sa detalye ng ulat, may report si Lea Ilagan mula sa Camp Crame Live. Lea, ano yung nagiging hadlang o issue kaya hindi mailipat ang mga ito? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Ayon kay CIDG National Capital Region Chief Police Colonel John Giagi, may nakabinbin kasing motion ang mga akusado na manatili muna sa PNP Custodial Facility habang naghihintay din ng desisyon ng korte sa kanilang paglipat sa mga kulungan sa Santa Cruz at Lipa, Batangas. Nilinaw ni Giagi na hindi rin magtatagal ang pananatili ng mga ito sa Custodial Center dahil sa gagawing construction doon. Kinasuhan ang 14 na pulis, 7 sibilyan at ang business tycoon na si Charlie Atong Ang. Kaugnay sa umaring pagdukot at pagpatay sa ilang sabungero mula 2021 hanggang 2022. Habang naaresto na ang karamihan sa mga akusado, patuloy naman pinaghahanap si Ang kung saan may 20 million pesos na pabuya para sa impormasyong magtuturo sa kinaroroonan nito. Aga. Maraming salamat, Lea Ilagan. limang Ilonggo Overseas Filipino workers na nasa Middle East ang nakipag-ugnayan na sa Iloilo Provincial Government upang makabalik ng bansa. Gusto nang makauwi ng mga ito dahil sa patuloy na pangamba sa kanilang kaligtasan dulot ng kaguluhan sa gitnang silangan.
Makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, ano ang kasalukuyang sitwasyon nitong mga OFW na humingi ng tulong para makauwi na sa bansa? Ella, ayon sa Public Employment Service Office o PESO Iloilo, itong 25 overseas Filipino workers na kasalukuyang nasa Middle East na mula sa Iloilo ay natatakot umano sa kanilang kaligtasan dahil sa gitna ng kaguluhan doon, kaya gusto nilang bumalik ng bansa. Sinabi rin nila sa kanilang pag-ugnayan sa PESO na mapanganib na ang kanilang kalagayan doon dahil sa nagliliparang missile at mga pagsabog. Sila ay kasalukuyang nasa Bahrain, Israel, Jordan, Kuwait, Qatar, United Arab Emirates at Saudi Arabia. Isumite na ng PESO ang kanilang mga pangalan sa Department of Migrant Workers o DMW para mapabilis ang kanilang pagpapauwi ng bansa. Sa kabuuan, nasa 10,647 na Ilonggo ang kasalukuyang nasa Middle East. Tumagi naman ang PESO na sabihin kung aling particular na bayan o syudad sila nakatira dito sa Iloilo City para na rin sa kanilang seguridad. Yung muna ating balita, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Muling nagbuga ng lava ang bulkang Mayon sa Albay. Naitala ang minor strombolian activity sa bulkan bandang 11:33 kagabi, March 10 at 12:07 kaninang madaling araw. Patuloy pa rin ang effusive eruption ng bulkan sa ika-65 na araw na nagdudulot ng incandescent lava flows, pyroclastic density currents o uson at pagguho ng mga bato. Dahil dito nananatili sa Alert Level 3 ang sitwasyon sa Mayon at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Nagulat ang mga mangingisda sa Marinduque ng aksidenteng malambat ang isang napakalaking ocean sunfish o mola-mola. Ayon sa mangingisda si Chodorico Kimora, first time nilang makahuli ng ganito kalaking isda na tinatayang nasa 6 na talampakan ng lapad at may bigat na mahigit 150 kilo. Kakaiba ang hugis ng mola-mola dahil wala itong karaniwang buntot at may natatanging bahagi na tinatawag na clavus na ginagamit nila sa paglangoy. Kilala ang mola-mola bilang pinakamabigat na bony fish sa dagat na maaaring umabot sa 2,000 kilo ang bigat. Kaagad naman nila itong pinakawalan dahil ipinagbabawal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang paghuli ng naturang uri ng isda. Bagamat may mga paniniwalang may dalang babala ang paglitaw ng mga ito sa dagat, sinabi ng mga eksperto na normal na nagawi lamang ng mola-mola ang paglutang sa ibabaw ng tubig upang magpaaraw at matanggal ang mga parasite sa kanilang katawan. Nagsimula ng maglatag ng mga minang pandagat ang Iran sa Strait of Hormuz. Ayon sa mga ulat mula sa US Intelligence, ilang dosena pa lamang ang nailatag, ngunit nananatili ang kakayahan ng Iran na mag-deploy ng daan-daang mina gamit ang kanilang mga bangkang pandigma at mine layers. Ang Islamic Revolution Guard Corps ang kasalukuyang kumokontrol sa estratehikong daan katuwang ang hukbong dagat ng Iran. Sa isang ex-post ng White House, sinabi ni Pangulong Donald Trump na kung may mga minang inilagay ito ay dapat alisin immediately at nagbabala ng mabigat na kahihinatnan kung hindi ito susundin. Samantala, sa isa pang post ni Trump sa Truth Social, inanunsyo nito ang pagwasak sa mga mine-laying ship ng Iran at nagbabala ng marami pang susunod na aksyon ng US. Muling nagbigay ng matinding babala si Kim Yo-jong, kapatid ni North Korean leader Kim Jong-un, at mariing kinondena ang US at South Korea dahil sa kanilang taunang Freedom Shield military exercises. Ayon kay Kim, ang mga pagsasanay ay nagaganap sa isang mapanganib na yugto ng global security, partikular ang tumitinding tensyon sa Asia at Middle East. Binalaan niya na anumang banta sa kaligtasan ng Hilagang Korea
ay magdudulot ng terrible consequences. Kasabay na pahayag, binigyan din ni Kim Yo-jong ang patuloy na pagpapalawak ng nuclear program ng North Korea. Anya, palalakasin nila ang kanilang destructive power upang patuloy na ipakita sa mga kaaway ang bigat ng kanilang war deterrence. Matapos ang nakakakilig na tambalan sa Wish Date Love Tales, muling bibida sina Vivery Esclito at Jao Constancia sa ika-20 edisyon ng Music and Film Act na pinamagatang Wish Date Rewrite. Tampok sa event ang isang heartwarming short film na iikot sa kwento ng pag-ibig, panghihinayang at paghingi ng pangalawang pagkakataon. Bukod sa short film, dapat ding abangan ang classic live performances ng OPM hitmakers na Apo Hiking Society bandang October at ang rising singer pianist na si Akila Paking. Gaganapin ang Wish Date Rewrite sa April 12, 2026 sa Mall of Asia Arena. Isang malaking karangalan ang nakamit ng mga mag-aaral ng La Verdad Christian College sa Apalit, Pampanga matapos silang magwagi sa isang film festival na nagtatampok ng mga makabuluhang kwento para sa animal advocacy. Kinilala ang mga 4th year BA Broadcasting students ng LVCC Apalit sa Unleash PH Postcards Awards, isang pagtitipon na nagbibigay parangal sa mga natatanging pelikula at dokumentaryo ng tumatalakay sa kapakanan ng mga hayop at mga isyung panlipunan. Ang kanilang dokumentaryo ay nagkamit ng 3 pangunahing parangal sa awarding ceremony na ginanap noong February 28, 2026 sa Oasis, Manila. Nakuha ng grupo ang mga sumusunod na parangal: Best Script, Best Director at Best Film. Bukod dito, nagkamit din sila ng cash prize na 150,000 pesos bilang pagkilala sa kanilang natatanging obra. Ang pagkilalang ito mula sa Unleash PH ay patunay ng talento, dedikasyon at husay ng mga estudyante, gayon din ang kalidad ng pagsasanay at paggabay na ibinibigay ng La Verdad Christian College sa kanilang mga mag-aaral. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 13, versikulo 4 na nagsasabi, "Ang tamad ay nagnanasa at walang anuman, ngunit ang kaluluwa ng masipag ay tataba." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.